Kabanata 571. Nakikita ang mga pagbabago kay Harvey, patuloy na nag-iba ang ekspresyon ng mga elder. Inilusong niya ang kanyang espada patungo sa lalamunan ni Harvey sa bilis ng kidlat. Pinindot ni Harvey ang kanyang mga daliri diretso sa espada na walang balak umiwas. Klang! Narinig ang malakas na tunog, at umatras ng ilang hakbang ang elder, na nanginginig ang buong katawan. Bigla na lang may sumigaw mula sa Sword Demon. Pinahid ni Harvey ang kanyang mga daliri na para bang nandidiri habang nakatayo sa kinaroroonan, na para bang may nadampat siyang marumi. Nagalit ang elder, at tumalon siya sa ere bago muling ibinaba ang kanyang espada. Isa siyang Onmyoji, pero may malalim din siyang kaalaman sa martial arts ng Island Nation. Ang atake ay kahawig ng killer move ng Shindan Wei. Ngunit hindi man lang maalala ni Harvey ang pangalan ng galaw, lalo pang wala siyang pakialam. Tumapak siya sa lupa, at nagkapira-piraso ang mga ladrilyo at nagliparan. Bam! 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 Patuloy na umatake ang elder, at pinaghihiwa niya ang mga ladrilyo. Umikot si Harvey sa ere at sinipa siya. Bam! Tinamaan ng diretsyo sa puso ang elder, na napasubsob siya at bumagsak sa lupa. Ang mga elder na may tamang ekspresyon sa mukha ay bahagyang nagbago ng ekspresyon. Para bang nagpaplanong patayin si Harvey alang-alang sa katarungan, at handa silang isakripisyo ang kanilang buhay para dito. Pero ito ang nangyari. Ang elder sa harapan ay napatalsik ng isang sipa. Bumula ang dugo mula sa kanyang bibig. Natamba ang elder at itinutok ang demon sword kay Harvey. Patuloy na gumalaw ang kanyang bibig. Nakakross ang mga braso ni Harvey habang humakbang siya papalapit. Ang espada na yan ay hindi peke, di ba? Bakit mahina? Akala ko mas malakas pa ito kaysa sa maalamat na Muramasa, pero ito lang ba ang kaya nito? Kung ito lang ang meron kayo, hindi niyo ako mapapatay dito. Bumuga ng dugo ang elder. Nagpakita siya ng nakakaawang ekspresyon. Ikaw hayop ka, paano mo nasabing insultuhan ang Island Nation? Sinampal ng elder ang kanyang dibdib at mas marami pang dugo ang bumuga mula sa kanyang bibig. Lumawak ng nakakatakot ang kanyang aura at espada. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang pamilya Masato. Tama na yan, Harvey. Matapos makita ang lahat ng tao na natalo na, napabangon ang elder sa harapan mula sa lupa at itinuro ang kanyang espada kay Harvey. Ako pa rin ang elder ng pamilyang Masato. Ako ay isang tunay na maharlika na may dugong maharlika. Kahit sa Island Nation ako ay isang taong iginagalang ng marami. Kami ang makapangyarihang Islanders ay hindi maaaring insultuhan ng isang tulad mo. Nakakross ang mga braso ni Harvey. Lumuhod ka at hindi kita papatayin. Gusto mo akong lumuhod? Balisang nagalit ang elder. Galit na tumawa siya. Sino ka sa tingin mo ha, hayop? Talaga bang iniisip mong magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang ikaw ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng Country H at Batang Master ng Longmen? Wala ni isang tao sa bansang ito na kayang magpaluhod sa akin. Kahit ang head coach mo pa, mas pipiliin ng pamilya Masato na mamatay kaysa humingi ng tawad para sa aming buhay. Kami ay Onmyoji ngunit may taglay din kaming espiritu ng Bushido. Hindi papayag ang aking espiritu na gawin mo iyon. Hindi tatanggapin ng mga Islanders ang anumang insulto. Kumpiyansa siya na hindi mahirap para sa kanya na makalayo kahit na siya ay lubusang dahado kay Harvey. Kaya naman hindi siya nagbalak na sumuko. Sayang, si Harvey ay napabuntong hininga. Sayang lang ng tissue. Humakbang si Harvey palapit sa elder. Inihampas niya ang likod ng kanyang palad. Paano ka nakasigurado, hayop ka? Likas na itinulak ng elder ang kanyang espada ng buong galit. Ngunit sa susunod na sandali siya ay napatalsik ng isa pang sampal. Hindi na nakapagpigil si Harvey. Ang yin-yang technique, demon sword at Bushido spirit ay walang kabuluhan. Sa harap ng kanyang mga atake ang mga bagay na iyon ay mawawasak lamang. Bumagsak sa lupa ang elder at bumula ang dugo mula sa kanyang bibig. Agad namang naputol ang espada niya. Bago pa man makapagsalita ang elder, humakbang si Harvey at muling sinampal siya. Sampal, napasigaw sa sakit ang elder at napaatras. Maharlika ng Bushido spirit,
Humakbang si Harvey papalapit at sinampal ang elder dahilan para mamaga ang mukha nito, nawalan siya ng lakas upang lumaban. Ang mas mahalaga, kamay lang ni Harvey ang ginamit niya. Kung gumamit siya ng kahit anong galaw mula sa sagradong lugar ng pagsasanay ng martial arts, tiyak na aamin ang mga elder ng pagkatalo. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts ng Country H ay hindi kayang arukin. Kahit na ganun, napakasimple ng atake ni Harvey. Ang bilis ay talagang kamangha-mangha. Kada sampal ay parang mahina, pero ngayon ay namamagana ng husto ang mukha ng elder. Patuloy siyang natutamba pabalik. Halika na kilalang tao ng Island Nation. Sa totoo lang aminin mo na kahit pa may Bushido spirit ka ang kaya mo lang naman ay lumuhad, tama ba? Patuloy na sinampal ni Harvey ang elder hanggang sa napilitang gumapang ito sa lupa. Ang iba pang 7 elder ay natulala sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila makagalaw ni bahagya, at agad na lumuhad sa lupa. Nagbibiro ka ba? Ang mga sampal na iyon ay nakakakilabot. Paano mo nasabing insultuhan ang Island Nation? Nanginginig ang elder bago muling natamba sa lupa. Nang makita niyang papalapit si Harvey, nagkikibot ang kanyang mga mata. Sa huli, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Bushido Spirit, ang karangalan ng 5 maharlikang pamilya. Mga maharlika mula sa Island Nation. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng ito ay mawawasak. Sobrang natakot ang mga nakatatanda ng pamilya Masato. Nang makita ni Harvey na sumunod na ang elder, lumapit siya at tinapik ang mukha nito. Mabuti na lang at natakot ka na rin sa wakas. Ngayon, maaari mo na bang sabihin kung sino ang nag-utos na patayin ako? Si Blaine ba o ang pamilya John? Baka pareho. Nagkikibot ang mga mata ng elder. Ito, bang! May narinig na putok ng baril. Nagkaroon ng butas sa pagitan ng mga kilay ng elder. Napuno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang kanyang mukha, at siya ay bumagsak sa lupa, hindi na makagalaw. Bang, bang, bang! 7 pang putok ng baril ang sunod-sunod na narinig. Nagkaroon din ng butas sa ulo ang iba pang mga elder. Nagdilim ang mukha ni Harvey, tumalikod siya, handang harapin ang susunod na pag-atake. May ngiti sa magandang mukha ni Lexi. Sa seniority, dapat mo akong tawaging tiya. Hindi ako papatay para patahimikin ang iba. Alam kong tuso ang mga Islanders, at ikaw ay isang binatang halos walang karanasan. Kaya naman nandito ako para patayin ang mga taong ito. Iniligtas kita, kahit na hindi mo ako pasalamatan, huwag mo naman akong siraan ng ganyan. Nakatingin si Lexi kay Harvey na may kaawa-awang ekspresyon. Ang kanyang mukha at katawan ay perpekto. Kahit sinong lalaki ay malilinlang ng kanyang inosenteng kilos. Pinagmasdan ni Harvey si Lexi at ngumiti. Talagang bagay sa iyo bilang ginang ng Dragon Palace. Hindi ka lang magaling sa baril, mahusay ka rin sa salita. Hindi kita matatalo, kahit na ganun, medyo mabagal ka. Nasabi na sa akin ng mga elder ang kailangan kong malaman. Hindi pa tayo tapos dito. Tumalikod si Harvey habang nakakross ang kanyang mga braso. 2 tauhan mula sa Dragon Palace ang agad na humarang sa kanyang daraanan. Mr. York, kasangkot dito ang kaligtasan ng bansang ito. Kailangan mong manatili upang magbigay ng ulat. Tahimik na tumawa si Harvey. Sigurado ba kayo dyan? Sandaling nag-alinlangan ang dalawa. Kumaway si Lexi na may ngiti. Siya si Representative York, ang batang master ng lungmen. Paano nyo siya pagbabawalang umalis? Hayaan nyo siyang umalis. Agad na umatras ang dalawa. Kumaway si Harvey kay Lexi bago umalis. Tinignan siya ni Lexi ng malamig, saka napabuntong hininga. Humarap siya sa bangkay ng mga elder, na nakakunot ang noo. Marumi, bumalik si Harvey sa Hall of Fortune. Ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya habang pauwi, pero hindi niya ito pinansin. Sinimulan niyang pag-isipan ang sitwasyon, nagtataka kung si Peyton at Jessie ay kasangkot din dito. Hindi niya alintana kung sangkot si Jessie, pero madidismaya siya kung pati si Peyton ay kasangkot rin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 595. Habang nag-iisip pa rin, bumalik si Harvey sa Hall of Fortune. Hindi alam ni Castile at iba pa na dumaan siya sa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Agad nilang inihain kay Harvey ang isang tasa ng tsaa pagpasok niya. Nasaan si Mandy? Nang makita niyang halos walang tao, tumingin siya sa likurang bulwagan. Sandaling nag-alinlangan si Castile. May gustong sabihin si Ginang Zimmer sa iyo. Pumunta siya para magpaalam. Kung handa kang sumama sa kanya papantang Walls Inn, pwede mo siyang kontakin kahit kailan. Tumahimik si Harvey, sinabi nga ni Mandy na pupunta siya sa Walls Inn, pero hindi niya inasahan na magmamadali ito. Tiningnan ni Harvey ang mordo. Hindi siya maniniwala na walang kinalaman ang pag-alis ni Mandy sa pamilya Jean o sa 10 pinakamalalaking pamilya. Malamang ay hindi niya alam na ginamit ito bilang isa sa mga alas laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong pinakamalapit sa kanya ang magdudulot ng pinakamatinding sakit. Lumabas si Leona at tumingin kay Harvey na may kakaibang ekspresyon. Talaga bang pupunta ka sa Walls Inn? Ginoong York, ang Hall of Fortune ay tahanan mo. Malalim na huminga si Harvey para pakalmayan ang sarili. Pupunta ako, pero hindi pa ngayon. Dahil napakaraming gusto na umalis ako. Dapat manatili ako para makita kung ano ang mangyayari dito. Napabuntong hininga si Leona, ngunit nag-aalala siya ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, nasa delikadong kalagayan ang Golden Sands. Kinabukasan, naglingkod si Harvey sa mga customer sa Fortune Hall gaya ng dati. Bandang tanghali, nang halos tapos na siyang maglingkod, narinig niya ang tunog ng makina ng kotse. Isang magarang Lamborghini ang nakaparada sa harap ng pasukan. Isang pares ng mahahaba at balingkinitang binti na nakabalot sa itim na stokang ang lumitaw. Lumabas si Kyrie, suot ang sunglasses, na agad na nakahikayat ng pansin. Ang mga tao sa paligid ay mabilis na naghinga, gusto nilang makipag-usap sa kanya, ngunit sila'y nahihiya. Pumasok si Kyrie sa Fortune Hall, na binaliwala ang lahat ng nasa paligid niya. Tungkol kay Peyton, hindi ko rin iniisip na may kinalaman siya dito. Pinaratangan siya, o napilitan siya. Pagkatapos ng lahat, ang ugali ng mga matatandang ito ay hindi madaling magaya ng mga kabataan. Ikinwento ni Harvey kay Kyrie ang lahat ng nangyari, na parang hindi siya ang nakaranas nito mismo. Napakunot-noo si Kyrie. Ang kahanga-hanga mong kakayahan sa pakikipaglaban ay lalo lang magtutulak kay Blaine na patayin ka. Malapit ang ugnayan mo sa pamilya Patel at sa 6 na hermit families. Nang hindi natin namamalayan, nagiging tagapagsalita ka ng aming mga interes. Gusto ng pamilya John ang Golden Sands para sa kanila. Hindi titigil si Blaine hanggat hindi kanya napapatay. Kung talagang kasangkot siya sa Evermore at sa Island Nation, hindi ko siya palalampasan, sagot ni Harvey. Malalim na huminga si Kyrie at tumango. Nga pala, narinig kong pupunta si Mandy sa Walls Inn. Napatawa si Harvey. Ipinapakalat ba ito kahit saan? Paano nalaman ng lahat ito? Huwag kang mag-alala, ilang araw lang siyang mawawala, pero malamang hindi ako aalis. Kahit na umalis ako, sa tingin mo ba hindi ko kayang ayusin ang sitwasyon dito bago iyon? Nagpadala si Harvey ng ilang maiikling mensahe kay Yvonne. Kailangan niyang pumunta sa Walls Inn, anuman ang mangyari. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat gawin muna. Kailangang tiyakin ang kaligtasan ni Mandy. Napabuntong hininga si Kyrie nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey. Sige, ang mga prinsipe ng pamilya ay darating sa Golden Sands ngayong gabi. Gustong anyayahan ka ng aking lolo sa isang salo-salo. Napatigil si Harvey. Ako, dadalo sa salo-salo ng pamilya mo. Mukhang hindi yata nararapat. Sino ba ako para sumali sa dinner party? Pupunta ba ako bilang kaibigan mo? Bahagyang namula ang mukha ni Kyrie. Siyempre bilang kasintahan ko. May isang bagay kang hindi alam. Ayon sa mga regulasyon ng pamilya, kung makakahanap ako ng manugang, maaari kong kunin ang pamumuno ng pamilya nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga prinsipe. Alas 5 ng hapon, sumakay si Kyrie sa kotse para sunduin si Harvey. Ang pamilya Patel ay isa sa 5 nakatagong pamilya,
ngunit walang nakakaalam na sila'y naninirahan sa isang magandang maliit na bayan na daan-daang milya ang layo mula sa Golden Sands. Patel Residence. Mukhang simple ang pangalan nito. Napailing si Harvey nang makarating siya roon. Akala niya ay nasa probinsya sila, pero makikita niya ang mga villa at townhouse kahit saan. Puno rin ng mga mamahaling sasakyan ang mga kalsada. Dahil ito ang pinagmulan ng pamilya Patel, isang mayamang lugar ito. Walang ordinaryong tao ang makakaisip kung ano ang hitsura ng lugar na ito. Mabilis na naunawaan ni Harvey ang sitwasyon matapos ang paliwanag ni Kyrie. Ang mga pangunahing sangay ng pamilya Patel ay kumalat sa buong mundo. Ngunit kahit gaano kalayo ang kanilang marating o gaano sila kahusay sa kanilang larangan, palagi silang maipagmamalaki ng kanilang tahanan sa Patel Residence. Ang mga bahay dito ay maihahambing sa mga bahay sa core area ng Golden Sands. Hindi na ito katakataka kung bawat ang talampakang lupa dito ay kasing halaga ng ginto. Hindi nagtagal, huminto ang kotse sa tapat ng isang lugar na tinatawag na Loyalty Hall. Isang napakaluho at magarang tirahan, ang gate pa lang ay nagpapakita na kung gaano ito karangya. 4 na mabagsik na lalaking nakasuot ang nakatayo sa magkabilang gilid ng gate. Bumaba si Harvey mula sa kotse nang ito'y huminto. Bumaba rin si Kyrie mula sa driver's seat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Harvey ang maraming mapanghusgang tingin sa kanya. Siyempre, maraming tao sa pamilya Patel ang nakakaalam na may kasama si Kyrie na ipapakilala. Ang head branch ay nagdududa sa kanilang relasyon, samantalang ang 5 pangunahing sangay ay punong-puno ng pagkainis. Kung talagang makakakuha si Kyrie ng manugang natitira sa pamilya, mawawala ang pag-asa ng 5 pangunahing sangay. Napatawa si Harvey nang maramdaman ang mga tingin sa kanya. Napaka-delikado ng salo-salo natin ngayon, Kyrie. Huwag mong kalimutang anyayahan ako ng mas madalas. Siguraduhing dagdagan ang bayad mo. Ngumiti si Kyrie ng banayad. Kung magagawa lang kitang manugang ng pamilya gamit ang pera, ibibigay ko ang lahat ng meron ako. Nagniningning ang mga mata nito habang sinasabi ang mga salitang iyon. Napatawa si Harvey at hinaplos ang ilong niya. Suot ni Kyrie ang isang elegante at lila na bestida. Kumikilos siya ng may gilas, na naglalabas ng isang malamajestikong aura. Bagamat humanga si Harvey sa tanawin, hindi niya nagawang tumingin ng matagal. Malaking problema ang haharapin niya kung gagawin niya ito. Dahil parehong nagnenegosyo sa ibang bansa ang 2 sangay. Sa 5 pangunahing sangay, ang 2 ay karaniwang nagtutulungan. Narinig kong bumalik sila ng puno ng determinasyon na agawin ang trono mula sa pangunahing sangay. Magkakaroon ng hidwaan sa sandaling magkita kami. Huminto si Harvey sa kanyang paglalakad at tumingin kay Kyrie sa tabi niya. Nandito ba ang mga prinsipe mula sa Overseas Branch at Gangnam Branch? Tumango si Kyrie. Tama, sa 5 prinsipe, hindi sila ang pinakamahirap harapin, ngunit hindi rin sila madaling kalabanan. Siguradong ipapakita nila kung gaano sila kalakas. Siguraduhing handa ka. Nagpatuloy sa paglalakad si Harvey habang nakangiti. Pero hindi naman iyon ang punto, hindi ba? Gusto mo munang takutin ko sila. Sa ganitong paraan, walang makakapagpahirap sa iyo sa salo-salo mamaya. Ganon ba ang tiwala mo sa akin? Ngumiti si Kyrie, hindi itinatago ang kanyang layunin. Hindi kita dadalhin dito bilang kasama kung wala akong tiwala sa iyo ngayon, tama? Kumilos ka lang ng natural kapag nakita mo sila. Bukod pa rito, alam kong hindi mo tinatapakan ang iba ng walang dahilan. Dahil inimbita mo ako dito, malamang alam mo na may malaking gulo ang paparating, hindi ba? Wala talaga akong maitatago sa iyo. Medyo madilim ang mga mata ni Kyrie. Sayang na ang isang lalaki tulad ni Harvey ay nandito lang para magkunwaring asawa niya. Binibining Patel, isang magandang babae na naka-business attire ang magalang na bumati kay Kyrie matapos makita siya at si Harvey na pumasok. Naroon na sina Prinsipe Alfred at Prinsipe Rudy sa pangunahing bulwagan. Galit na galit sila sa iyo. Sinisira nila ang mga bagay, sinasabing huli ka, gayong ikaw ang nag-imbita sa kanila. Kalmado lang na tumingin si Harvey kay Kyrie nang hindi nagsasalita. Nagkibit balikat si Kyrie.
Ang mga usapin ng pamilya ay palaging may kaunting komplikasyon. Maraming tao, taas noo ang nakatayo sa likod ng mga kabataan. Malinaw na sila'y mga martial artist. Matamang na nakatitig, na parang minamaliit ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang presensya ng mga taong ito ay sapat ng patunay na ang dalawang lalaki ay mga prinsipe ng pamilya. Kung iniisip ni Kyrie na makukumbansi niya ang mga prinsipe na suportahan siya, tila nananaginip lang siya. Nandito sila hindi para makipagtulungan, kundi para ipakita ang kanilang lakas. Kung si Kyrie ay magtatagumpay ng hindi isinasangkot ang lungsod, ang Evermore, at ang Island Nation ay hindi kikilos. Kung ganun, matagal nang umalis si Harvey. Mula pa noon, ang mga alitan sa pagitan ng mayayamang pamilya ang laging pinakamadugo. Matapos itong isipin, tahimik na tinignan ni Harvey ang dalawang prinsipe. Alam niyang ang prinsipe na walang emosyon ay si Alfred mula sa Overseas Branch, at ang prinsipe naman mula sa Gangnam Branch ay si Rudy. Ano ba yan? Dumating na ba ang babaeng iyon o ano? Nagpapakababa na ba siya sa harap natin? Bakit wala pa siya dito? Malupit na ngumisi si Rudy nang may pumasok sa loob. Wala ba siyang manners? Paano niya nagawang utusan ng mga prinsipe na maghintay para sa kanya? Sabihin sa babaeng iyon, may 3 minuto siyang ibinigay ko. Kung hindi siya darating ngayon, papahirapan ko siya hanggang sa mamatay. Isang malakas na sipa ang ginawa ni Rudy sa mesa na nagtulak dito sa sulok ng silid, at tuluyang nagkalure-hure. Napabuntong hininga si Harvey habang pinapanood ito. Hindi naman siya ang bumili ng mesa, pero nakakapanghinayang pa rin ang nasirang gamit. Ang mesa na iyon ay nagkakahalaga ng $150 milyong, Rudy. Sinira mo ang buong kasangkapan dahil sa mesa. Kailangan kong singilin ang Gangnam Branch para dito. Walang hiyang tao, paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa prinsipe? Gusto mo bang mamatay o ano? Isang babaeng may bahagyang maitim na balat ang sumulong mula sa likuran ni Rudy. Humagas siya ng letigo. Matatalim ang tingin ng iba pang tao kay Kyrie at Harvey. Kabanata 5100. Mukhang pinapagalitan ni Rudy si Titania, pero may kakaibang tono ito habang nakangisi. Malinaw na minamaliit niya si Kyrie, lalo na si Harvey. Matapos marinig ang mga pagkakakilanlan ng dalawa, agad na bumaling ang tingin ng mga tao sa likod nina Alfred at Rudy kay Harvey. Kilalang kilala si Kyrie bilang anak ng pamilya Patel, at ang pinakamalakas na miyembro ng pangunahing sangay. Malamang siya ang susunod na tagapagmana ng pamilya. Kahit ganun, kailangan pa rin niyang maghanap ng manugang na titira sa kanilang pamilya kung nais niyang maging pinuno. Hindi siya maaaring magpakasal sa ibang pamilya. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, ang lalaking papakasalan niya ay dapat natatangi at akma sa kanyang pagkakakilanlan. Tinitignan ng lahat, kabilang sina Alfred, si Harvey nang may mapanghusgang ngiti at pagdududa. Nakakahiya, na wala silang makitang espesyal kay Harvey na magbibigay katwiran sa pagmamahal ni Kyrie. Naniniwala si Titania na mamamatay si Harvey sa gutom kahit magtrabaho pa siya sa bukid. Walang alinlangang lumapit si Titania at tinitigan si Harvey mula ulo hanggang paa. Tama ang prinsipe, dapat nating respetuhin ang mga taong tulad mo. Pagkatapos ng lahat, kung hindi natin igagalang ang isang taong kayang itapon ang kanilang dangal, mali tayo kung magpapakamatay sila dahil dito. May respeto ako para sa iyo, Harvey. Mayabang ang ekspresyon ni Titania habang nagsasalita. Si Alfred, Rudy, at ang iba pa ay tumingin kay Harvey at Kyrie nang may maliliit na ngiti. Buong-buo ang suporta nila kay Titania na kinukutya si Harvey. Pagkatapos ng lahat, magiging mas madali ang lahat kung babagsak ang reputasyon ni Kyrie. Kahit gaano kababa ang turing sa isang manugang dito, ako pa rin ang amo rito. Kahit gaano kagaling ang isang alipin, alipin ka pa rin. Payapang umupo si Harvey sa isang upuan at sinenyasan ang lingkod na magdala ng tasa ng tsaa. Bilang isang amo, sa tingin mo ba makikipagtalo ako sa mababang uri ng tao? Pagkatapos ng lahat, kahit gaano siya kawalang galang, pinapanatili pa rin niya ang kaligtasan ng lugar ko. Natural lang na patawarin ko siya.